Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ayan, walang nagreklamo nung panahon ni Pinoy. Nasubukan nyo naman pumunta dyan nung panahon ni Pinoy? Yung talagang basura. Ako, nagpupunta ako dyan dati kasi dati merong dyan mga banda-banda. Nagtayo yung mayor dyan ng banda, ng mga Baywalk. Maraming mga stage. Nag-show kami dyan. Puro na lang reklamo. Galit na galit yung mga ibang sa amin, mga katabi. Bakit? Pag nag-show ang Mocha Girls, nawawalan ng tao dun sa mga ibang katabi. As in, sumpukan talaga dun. Pambira ba naman mga suot ng Mocha Girls Agit nabigyan mo pang tapos yung mga katabing tumutugtog. Merong masasabi. Talagang punong-puno yung restaurant na yun, no? Alam nila sa kasila aatake. Kaya nakikita ko, pero grabe pag humangin. Wow! Ibang level ang hangin. Kung kayo nababahuan doon sa mga ganon, wala. Ibang level lang hangin dyan sa Manila Bay nung panahon na mabaho pa yan. Talagang, ay nako! As in, sumusuot sa ilong, as in nag-i-stack na yun doon. Hanggang pag-uwi mo, nandun na yun. Pero ngayon, inayos na. Pinapaganda. Tapos magre-reklamo. Kesyo daw, sayang daw yung budget. Alam mo yung sinasabi ko na amoy burak. Hindi lang burak. Amoy tae. As in, wala, hindi ako nag-i-exage. Nung panahon na yon talagang amoy tae, amoy basura. Tapos alam mo yung mga tao, ako nga hindi nga ako kumakain dun Bakit? Hindi ko matiis kasi nandun yung mga restaurant, saan napupunta yung tubig, yung mga kadiri talaga Tapos habang kumakain ka ng pusit na inihaw, yung mga gusto seafood. Okay, kumain ng seafood na inihaw kung nasa Boracay ka, maganda yung tanawin mo, mabango. Pero kakain ka ng hipon, tapos na inihaw, squid na inihaw, tapos biglang humangin, wow! Anak ng weekend ka, Talagang diring-diri, Reklamo, pero ikaw ayaw mong magbago. Bay, gumaya lang ba our breezy girls sa Mocha Girls mo? Ikaw naman gumagawa ka ng esyo. Akala mo ikaw, basta kami nauna. Bago lang yan habang nasasarapan sa Pero hindi naman kami ganyang kalaswa. Kasi sa amin naman, pasensya na! Ayaw. Huwag niyo ako kasing tinatanong ng ganyan kasi masasabi ko yung totoo Ayoko pa naman ng sungaling. Sagutin ko ba o hindi? Huwag ko na nga sagutin. Baka mamaya sabihin na naman nyo, binabatatan ko. Sabihin nyo na lang kung gusto kong sagutin nyo, ha? Ayun nga. Diba, kahapon nga meron akong kinikwento. Manila Bay Rehabilitation, 300 million. Sa lahat naman yun. Hindi lang naman yan sa buhangin lang, 300 million yung buhangin. Yung mga tao, sagutin mo. Sige na nga, sasagutin ko. Ganito yan. Ang Mocha Girls, ito yan. 3 prinsipyo ng Mocha Girls. Okay? Ang makikita mo lang dyan yung sexy. Okay? Sexy. Pero marami yung prinsipyo yan. Una sa lahat, hindi sila pumapatol sa may mga jowa na o asawa. Kasi alam nyo kung bakit. Bawal nga magjowa sa amin Pangalawa, conservative talaga sila offstage. Okay? Pag sa mga performance, live, whatever, social media, mukhang sexy lang yan. Pero in reality, kilala ko yung mga yan. Mga conservative yan. Sabi ko sa inyo, conservative sila. Pangatlo, hindi pwede sa akin ang ganda lang at sexy lang. Okay? Dapat super ang disiplina. Kaya nga sinisibak ni Mocha, tandang-tanda ko doon. Pag isa sa kanila, ganunin mo yung tiyan, ginaganon ko yung tiyan nila. Enggit kayo. Joke lang. Ginaganon ko yung tiyan nila. Pag ginanyan ko yung tiyan nila, pag meron yan gumano na taba, you're suspension. You're suspended. As in suspended ka. Merong sukat yan. Pag nagkaroon ka ng taba dyan,
suspended ka. Pag walang hiwang nakita dito, pag walang hiwa, kasi yun ang image na gusto ni Moke. Nakakilala ang Mocha Girls noon ha, nakalaban namin ng mga ibang grupo, Sex Bomb, EB Babes. Ang image namin noon, kailangan may hiwa sa tiyan. Pag walang hiwa, hindi pinapatanggap sa akin ni Mocha o pinasisibak niya sa akin, sinususpend pa. Ibalik na lang pag nagkaroon sila ng hiwa dito. Anong diet nila? Asin alam nyo ba, kinulong pa namin sa isang bahay ang mga yan? Kinulong namin sa isang bahay yan. Kinausap ko mga magulang yan. Nay, akong bahala sa anak nyo. Kinulong namin ni Mocha sa isang bahay. Pinakain namin ng kamote araw-araw. Reklamo, pero ikaw Yan ang totoo, walang biro. Kamote mula umaga hanggang gabi, hanggang hindi pumayat. mga nagkagaling-galingan na As in, ganyan yan. may laman at ang utak mataba. So, disiplina. Yan ang isang importante. Yan ang meron ng Mocha Girls sa ibang kesa sa ibang grupo. Disiplina. Nakanganga, Bawal magyosi. si Dape. Bawal maglasing. Bida-bida. Kung iinom man, yung social drinking lang. Iba, kakitama yung Ganyang kalupit si Mocha. Huli sa lahat, dapat may talent. wala ka rin matutunan. Hindi pwede yung panay buti lang ang talent. Para ipakita lang ng puwet na gawa at deding gawa. Sus. Daliin, hindi yung pati si Duterte sinisisi nyo Hindi pa. pwedeng puro puwet lang na gawa at deding gawa ang pwedeng ipakita. Meron pa bang bagsakin pag Kailangan may talent kang gawa. ano tatayo bang nakaupo kung Ha? bako Ibig sabihin, sa amin kasi pagka walang talent, wala kang karapatan. Alam nyo ba? Oh, ito, kwento lang. Kwento lang naman. Pwede, payagan nyo ba ako ikwento? May isa akong kikwento. Bubukingin ko ngayon. Huwag nyo na lang sasabihin na binuking nga. Huwag nyo sasabihin na kinwento ko siya, ha? Pwede ba? Okay lang ba? Okay lang ba? Tanungin ko nga kayo, okay lang ba? Pakisagot, kung okay lang. May chichismis ako isa yung Mocha Girl. Reklamo, 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 puro na lang reklamo. Pansinin mo sa salita o ang daming reklamo. Sisigi na naman ang presidente. Magrereklamo. Ay, walang sumagot. Ayaw nila. Ayaw nilang sumagot. O sige, ayan yan, sige. Gusto ko may audience participation. Participation, okay? Ganito yan, may isang Mocha Girl. Kilala. Nagngangalang Seika Hazizume. Kilala yan sa Cavite na bilang booty twerker. Yung booty-booty, lagi na lang booty ng booty. Booty-booty. Alam mo, sabi ko sa kanya, na nag-apply si Loka. Ay, biro lang, Seika. Nag-apply si Seika. Sabi niya, booty ka dyan. Hindi mo ako madadaan sa booty. Ano kala mo sa akin, lalaking nadadaan sa booty? Alam mo ng mga lalaki, pag nakakita ng wet packs yan. Lalo na yung mga gawang wet packs na sobrang gawa na. Talagang, gumaganon. Sabi ko, Seika, wag mo akong daanin sa buti-buti mo. Hindi mo ako madadaan sa buti-buti mo. As in, totoo. So, sabi ko sa kanya, mag-aral ka na magsayaw, ha? Hindi pwedeng dadaanin mo ako. Kaya pinatraining namin yan. Matinding training din nagdaanan yan. Kasi ang malupit naming dancer nun, di ba, si Mia at saka si Franz nun. Oh, malupit yan. Sabi ko, hindi pwedeng, ayaw ni Mocha yung puro buti-buti lang, ha? Kasama yan. Actually, kami, sa totoo lang, Mocha Girls po, nagpasikat, nag-trademark niyang buti-buti, twerk na yan. Ang dami, makikita niyo yan sa social media, na talagang gumawa niyan. Si Franz pa nga yung, yung tumatalon sa upuan, tapos pag bagsak, split, as booty twerk. Naku, malupit yan. Pero, ang akala ng iba ganun lang. Yun lang yung trademark. Pero talagang malupit. As in, malupit ang training na ginagawa nila. Sa katunayan, alam nyo ba, pag pumalpak sila sa show sa gabi, after ng show namin, mga alas 3 ng madaling araw, magre-rehearse kami. Pag may nagkamali, Ano akala mo? pinare-rehearse ko uli. Rehearse kayo, punta kami sa studio namin, ayusin niyo yan bago kayo umuwi. Mga nakanganga. Kaya wala silang buhay nun eh. Kaya anong nawala sa Mockers, kanya-kanya! Naranasan mo ba yun? Tagwala, joke lang. Karing matutulong at sasabihin na maganda mas Dilog-log, Hindi. Okay, ganun talaga nangyari. So, syempre, wala silang magawa. Ha? pati si Duterte. Sa totoo nga, alam mo, yung iba, hindi ko na lang sasabihin, ha? Meron nga isa dyan, sa binanggit yung pangalan kanina, hindi nga pumasayan sa Mocha Girls, eh. Reklamo. Alam nyo ba na ang daming ngayon, ha, na nasa ibang grupo, na kung ano na ginagawa,
Yung iba nag-vlog pa nga. Ito, may isa pang sikat na vlogger na hindi rin pumasa sa Mocha Girls eh. Bakit? Kaarte ang po. Magbago, rekla. Isang vlogger. Oh, wala nyo na lang kung sino. Nakipaghiwalay din ito. Tapos ngayon, nagbablog-vlog sila uli. Isang vlogger, hindi pumasa yan sa Mocha Girls. Hindi ko kinuha yan. Bakit? Kaarte! Kaarte-arte! Ayoko ng mga arte. Sorry te, ako lang ang mga arte dito. Hindi ko talaga kinuha dahil ang arte-arte. Magagalit pa kasi nabigyan mo pa nga siya ng 20. Puro negatibo lang palagi. Hindi si Ibana, kayo naman. Hanganapan. Wala, may jowa nga naghiwalay. Tapos ngayon, away-away sila eh. Basta, hindi si Ibana, hindi si Ibana. Hindi naman sumasayaw si Ibana. Tabulok talaga kasi ayaw tanggapin. Tapos meron dyan ha, sa isang grupo naman. Ba't ba ako mainit? Parang nasira yung aircon. Meron niyang may isang hindi si Mayan. Hindi nga natanggap eh. Kayo naman, paulit-ulit naman. Hindi natanggap, hindi natanggap. Okay? Meron pang isa. Ha? Sinasabi niyo isang grupo. Ala, nagsayaw-sayaw. Tapos, di nag-audition. Mukhang nanay na. Ay. Sorry naman. Bully, ano. Totoo naman eh. Yung ginawa, dinaan sa katawan, nagpalagay na kung ano-ano. Ang dami mong gustong magbago. Ang dami-dami mong reklamo. Pero hindi ko pa rin tinanggap. Reklamo, puro na lang reklamo. Reklamo. Ay, bahala kayo mag-isip. Hindi ko kayo sasabihan. Bahala kayo. Reklamo, puro na lang. Iseka, puro video na lang. Sasalita o kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi po pwede sa amin yung maarte. Ang iba si Mocha, alam nyo po ba si Mocha? Grabe ho yan. Di ko na rin, maingay yung mga girls. Ingay sila, biruan ng biruan. Parang classroom. Sa dressing room. Tapos pagdating ni Mocha, as in, para may dumaang espiritu. Tahimik lahat. As in, ganun. Bakit? Stricto kasi si Mocha eh. Parang ano yan, parang teacher na principal yan pag dumating. Talagang, quiet. Kailangan tayong hindi siya, hindi siya masungit ha. Hindi. Masungit siya in a good way. Okay? Pero pag pumasok siya, tahimik. Bakit? Ang prinsipyo niya kasi, you have to internalize bago ka umakyat ng stage. Kaya ganyan din si Beyonce. Natutunan niya kay Beyonce. Si Beyonce, di ba, may Sasha Fierce siya, ganyan-ganyan. Kasi ang prinsipyo niya, before the stage, tahimik ka. Internalize ka. Okay? Tapos pagdating ng stage, feeling mo sinapian ka ng espiritu ni Sasha Grey. Sasha Grey. Ano ba yun? Ni Sasha Fierce. Ganon si Beyonce. Para siyang sinapian. Tapos, todo performance. Si Mocha ganon din. Nagaya niya yan. Tahimik siya. Tahimik. Walang maingay. Walang nagbo-vocalize dyan. Kanya-kanya kayo. Dapat. Bawal kayo mag-usap-usap. Tapos, pag magsisimula na, dyan na tayo mag-usap. Tapos, pagpasok, wow! Ang ingay ni Mocha, palaban lagi. Reklamo, puro na lang reklamo. Ganun siya, as in ganun yan. Akala nyo kasi pag napanood nyo yung panahon ni Mocha, grabe yung sigla niyan. Gusto nga akong i-post, kaya lang, ang bastos kasi. Sabi ko, Mox, pwede ba ko bang i-flashback ito? Nabigyan mo pa nga. Si Raulo ka, baka mamaya i-post pa yan ng mga dilawan. Kasi wild siya dun sa New York. Yung concert namin, kasama namin kami kasi ba yun o parokya? Parokya ata kami sa nakalimutan ko na. Wild yun! Wild! Ang galing nila sasalita. Ay nako, grabe. Ang dami yung hinuhulaan ha. Ayoko na nga. Lipat na tayo ng issue. Baka mamaya mahulaan nyo pa. Di ba sinabi ko nga yung Porringer? Eto ngayon, may papakita ako sa inyo, may papanood ako sa inyo na nag-vlog sa Manila Bay. Tingnan nyo, panoorin ninyo to ha. Manood muna kayo, ang galing. Sabi ko sa inyo, dahil sa Manila Bay na yan, kaya tuloy, maganda mangyayari. Panoorin nyo ito ha. Sandali, ayan. Pasok! Right now, the Manila Bay area, here in the Baywalk area, it's being covered with the sand to make it really, really beautiful for all of us. And it is freaking amazing. I mean, look at it. It's like a big let's build a big sandcastle. That guy's building a sandcastle. Nelly, what do you think of this?
It's crazy. It's absolutely insane. This is, they called it, Manila will get a Rio de Janeiro, meaning we'll have a really beautiful beach here. They're currently making the foundation, so once they are done with that, I guess the sand will be on top of that. But standing here and seeing the amount of sand, it just them building it for us people living here in Manila, and also for tourists, it's kind of really cool. Yeah. I mean, guys, if you look at this, just imagine all of this being covered with beautiful sand, having like a beach promenade with sand. So amazing. And also with these beautiful palm trees. You know, this is a little bit of a Miami feeling, I guess. Yeah. In a few weeks. So maybe we should come back. I think it's going to look really, really nice. And I'm so looking forward to it. Manila is getting better and better every week. Tingnan mo ha. Mantakin mo ha. Manila is getting better and better every week. Kasi sila rin nag-video din sila doon sa saan ba yun? Yung sa yung ano? Kalimutan ko na. Yung sa bridge. Sa bridge sa ano yun? Underpass. I-follow niyo yan. Our Life in the Philippines. Making It Happen vlog. Okay? Making It Happen vlog. Ang ganda ho ng vlog nila. Sabi ko nga, tingnan mo ha. Isipin nyo na lang ha. Kung yung mga ganyan, ngayon, lockdown pa, so hindi pa mapuntahan ng mga tao. What if hindi na lockdown? Tapos matapos yan, tama-tama bukang liwayway ng araw. Ganyan Hindi na lockdown, mapupunta na tao, makakapasyal na, makakabidyo na. Hindi nila naintindihan yung power of internet Akakala kasi nila yung internet na ito, itong YouTube na ito, YouTube lang yan. Hindi! Yung YouTube na yan, nakakaabot yan sa ibang bansa. Nakikita ng mga foreigners yan. Nakikita nila ang ganda na, paganda ng paganda Pilipinas, ang Maynila. Siyempre, ang mga connection nito mga ito, mga foreigners, kasi foreigners sila So pag nakita nila yan, mga nakaano sa kanila, makikita ang ganda naman. Hindi ba nakaka-proud yan? Yung 300 million plus? Wala ho yun doon sa proud na mararamdaman mo na Pilipino ka at may inaayos yung gobyerno para sa'yo. Iba yung mararamdaman mo doon, Brad. Kaya kayo mga sumisitang hinayupak dyan, taihan nyo na lang yung bahay ninyo at huwag nyong linisin. Sabihin nyo, unahin nyo ni mahihirap bago nyo linisin ng Clorox yung tain ninyo. Unahin nyo yung mga mahihirap sa labas. Oy, Pilita Watanabe. Pilita Watanabe. Hello, Banat Boy. Watching from Japan. Di ba Kaysa na nagre-reklamo sa mga ganyan kakainis no? Hindi kasi, akala kasi nila ang YouTube YouTube lang. Hindi yun nila alam, maraming natututunan. At saka, isipin mo nga Eto, kwento talaga sa akin ng mga tao ito ng mga Ang swerte talaga ng mga taong nagtiyaga ng YouTube before. Meron pa nga dyan yung mga pinapanood ko YouTube, yung sila Paolo from Tokyo, si Mark Waynes, at saka yung Seafood Ever, basta ganyan-ganyan. Mga paano sila nagsimula? Nagsimula sila, nanonood lang, 1,000 views. Sinaga nila for 1 year. Mandakin mo 1 year. Sabi ko 1 year, 1,000 lang ang nanonood. Tatama rin talaga ako gumawa ng views. Gumawa ng video kung ganun. Pero ito is to encourage you. Yan yung mga ngayon, pag gumawa ng video, mababa ng 1 million. Mababa na as in, minsan 2 million, minsan 4 million. Ganun yung mga views nila. Pero kung maiisipin mo, sumikat sila hindi lang dahil sinuporta lang kami ng kaibigan ko o sinuporta lang kami ng kaanak ko. Hindi. Sumikat yan kasi kumalat na yung videos niyan. So mantakin mo lahat ng pinuntahan niyan. Lahat ng niyan, pinuntahan, finiture niyan sa video, nakita ng tao. Maganda ako nga nung nakikita ko, pinanonood ko yung mga trip-trip nila.
Sabi ko, parang ang sarap uling pumunta ng Thailand. Kasi nung nagpunta ako sa Thailand, parang hindi ko naman na explore. Eh, nung pag tinitingnan mo si Mark Waynes ba yun? Waynes. O basta, mag-i-enjoy ka sa Thailand kasi talagang inano niya yung Thailand. Dahil sabi ko, maganda nga. Sabi ko nga, naisip ko, gusto ko i-suggest sa DENR eh. Papasukin yung mga vlogger. Kung gusto nilang pumunta dyan yung mga vlogger, tas para i-cover yung habang may nagtatrabaho, papasukin para makita yung ganda ng ginagawa ng ating gobyerno. Tapos makikita sa buong mundo, dating napakabaho. Kasi siyempre pag gumawa yan, yung mga vlogger ng video, meron silang tinatawag na B-roll. Kala nyo, hindi ko alam yun. Yung B-roll, yung mga extra shots. Siyempre ipapakita niyan yung mga vlogger, yung dating pangit na Manila Bay. Tapos ngayon, ito na ginagawa. Tapos pag nagawa yan, ang gandang B-roll niyan, mantakin mo. Kakaingit ka nga naman kung ikaw dilawang tae ka. Talagang mapipikong ka. Hindi mo, dilawang tae ka, papanoorin mo yung ganyan. Mabibuisit ka eh. Yung sasabihin sa'yo, Manila is getting better and better and better. Diba? Talagang mabibuisit ka kung dilawan tayo ka tsaka aktivistang mga terorista ka. Siyempre isipin mo, araw-araw namin sinisiraan tong lintik na Duterte na ito tapos biglang ito ang ganda ng ginagawa pupurihin ng mga foreigners. Nakakabuisit yun di ba? Satya Isi, Papa ko grew up in Manila and he's so proud of Mayor Isko and President. Di kasi ang ganda ng City of Manila talaga namang nakaka-proud. Kita ang linis. May napanood nga ako kay Isko Ito, ang maganda kay Isko, hindi pabida. Meron kasi diyang ipabida Alam, ito paano mo ba masasabing isang tao pabida? Politiko. Pabida, yung gagawa ng maganda, pero mga apak ng iba. Ang tawag doon, pabida. Kaya nga, gagawa ng maganda, pero mga apak ng iba. Ang tawag doon, pabida. May ganyang mga mayor. Merong ganyang mga public official. Pero si Mayor Isko hindi. O sana, pagkakataon ko ng kumuwento at batikusin tong buhangin na ito. Hindi. Suporta siya Sabi niya, ang ganda ng ginagawa. At saka alam ng DNR yung ginagawa nila. They know better. Hindi ba? Kaya sa akin siya sabi nila, si Isko, ganyan. Ayun naman, masyado yung mga theory nyo. Nabibwisit na ako. Si Isko, bata daw yan. Yung bata-bata yan. Dati bata ni Herman Moreno. Ngayon, bata naman ng ganito. Nakakairita yung mga ganyan Ewan ko, hindi ko alam kung totoo pero kakairnis, di ba? Ang importante, ano ba ginagawa ng tao? Ngayon nga, may nakita akong video Binarala niya yung isang nasa bubong na nagpo-protesta. Ang sabing, bakit kami pinalalayas dito? Bla bla bla. Tapos nalaman, membro pala ng Gabriela. Mga aktivista yung grupo niya. Bakit kami palalayasin dito? Pinunta ni Isko. Sabi ni Isko, anak ka nang bumaba ka dito. Halika dito. Pinagalitan niya, tinalakan niya ng todo-todo. Tapos sinabi niya, sino may-ari niyan? At bakit gigibain niyan? NHA, gobyerno, national government. Okay, alam mo pala kaya tatanggalin yan. Ano itong ginagawa natin bago dito? Sabi ni Isko. Kanino may-ari nito? Sa'yo. Sabi niya, hindi sa akin yan. Sa mga taga Maynila yan. Ibibigay namin yan sa inyo pag nagawa. Kaya nga tumigil na kayong kakarali dyan sa taas. Di ba? Di nasabon yung aktivistang hinayupak. Ito yung tuwa ko Alam mo, siguro nandun ako, gaganon ako. Gaganunin ko siguro yung aktivista na, payakan gaganunin ko yun. Hinayupak yan di ba? Kasi ang epal-epal, sabi, anong ba ginagawa mo? Sisigaw ka dyan. Ito na nga, ginagawa na nga kayo ng bago. Ito, tuloy-tuloy nagtatrabaho yung mga tao.